kanyang katunayan na siya ngayon ang hari sa Iglesia Katolika. Pati na mo, yan, meron siyang may corona. Eh sabi sa Biblia, sabi sa pasyon, ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Ano pat magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo, sabi ng pasyon. Hari ba? Hari, may corona. Wala namang ibang mga ngaral na naghahari. Siya lang naman ang may corona eh. Kaya tamang-tama yung sinasabi sa Biblia at sa mga hula at sa pasyon. Muli po mga kaibigan, ako po'y lubos na bumabati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programa. Sana po mga kapatid ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Isang bagay po ang gusto ko pong i-share sa inyo na video ng ating kapatid na Eli. Sa aking pakikinig at pagbibigay reaksyon sa mga video ng kapatid na Eli, napakarami po akong natutunan. Sabi nga ng kapatid na Eli, kahit hindi po kayo umanib, makinig lamang po kayo nang kayo'y magkaroon ng idea tungkol po sa kaligtasan. Totoo po yun mga kaibigan, kasi sa aking pakikinig sa mga video ng kapatid na Eli, napakarami po akong natutunan. Magkakaroon ka ng idea kung ano po yung kasagutan sa pamamagitan ng pakikinig mo ng mga ganitong programa. Mga kababayan, yung talagang nagtuturo ng salita ng Diyos at nagbabahagi ng mga kaalaman tungkol po sa Biblia. Pero ang pag-ingatan po natin mga kababayan, kasi marami na pong mga mangangaral, tignan natin yung ating pinapakinggan. Hindi po masama na makinig din kayo sa iba, hindi rin masama na makinig kayo sa iba. Pero dapat pagkumparahin po natin. At isa sa aking nakita sa pakikinig ko po sa mga video ng kapatid na Eli ay naipagkumpara ko yung mga aral ng mga iba na meron pong mga nakita kong kaunting paglilihis yung mga iba, kaunting pandaraya. Hindi ko naman sinasabi na perfect na yung aral ng kapatid na Eli ay wala akong nakitang mali. Pero nakita ko kay kapatid na Eli, hindi po siya nandadaya sa pangangaral. Kung nagkakamali man, talagang nagkamali, hindi niya po talaga minamali. Yung mga iba kasi mga kapatid ay halatang halata na talagang minamali yung mga talata eh. Isa yan yung aking gustong ipakita sa inyo na kung saan tulad po itong aral na gusto ko pong i-share sa inyo. Yung ano po yung tunay o ano po yung anyo ng Diyos-Diyusan. Para makita natin, baka sabihin natin wala kaming Diyos-Diyusan sa bahay, wala kaming imahen, wala kaming mga ribulto. Baka yung anyo o yung hiwaga ng Diyos-Diyusan ay baka nasa bahay, mga kababayan. Ito po yung gusto ko pong i-share sa inyo na ipapaliwanag ng kapatid na Eli, mga kaibigan. Kaya ito po yung naging dahilan ko kung bakit ko po nagbigay ng reaksyon sa mga video ng kapatid na Eli, para maitawid ko man lang yung mga natutunan ko, yung nalaman ko. Gusto ko malaman din ng ibang tao, may paliwanag din sa mga tao, mga kaibigan. So yun po yung naging dahilan. Kaya para hindi po tayo masyadong mahabaan, narito na po mga kaibigan ang video ng kapatid na Eli tungkol po sa kung ano po yung anyo ng mga Diyos-Diyusan. Dos vossos ídolos que sabereis que eu sou, o Senyor Diyos. Talagang tama yung translation na yun. Kasi sa English ganon, sa Greek ganon, o sa Hebrew ganon din. You will bear the sins of your idols. Ye shall bear the sins of your idols. But how is that? And idols made of wood, idols made of gold, silver, sin against God. It is in the Bible.
There is no question, it's part of the word of God. The sins of your idols. Kaya lang, liliwanagin natin, ano ba yung mga idols sa Biblia? Tatawag sa Tagalog, Diyos-Diyusan. Alam natin, ang akala natin, ang mga idols lang o ang mga Diyos-Diyusan, yung mga yung mga larawang inanyuan, kapatid na Luz. Mali tayo nun. Meron pang isang idolo Ano po yun? na siyang pinanggalingan ng lahat ng kasalanan. May isa pang Diyos-Diyusan. Yung Diyos ng sanlibutang ito, si Satanas. Opo. Nag-invento siya ng pagka-Diyos niya. Pagka-Diyos niya, ibang klase. Namemeke. Sabi niya, aakyat ako sa taas ng mga bituin ng Diyos. Sasampa ako ron sa langit. At ilalagay ko ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapat. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ang kanyang inaambis yung pagka-Diyos, yung pagka-Diyos na gaya-gaya. Pagka-Diyos na imitasyon. I realize the way your eyes deceive me with tender looks. Naalala ko yung kapatid taga-Pangasinan, paborito niya, kinakanta niya yun. With tender looks that I mistook for love. So take away the flowers that you gave me and send the kind that you reminds me of. Paper roses, paper roses. Oh, how real those roses seems to be. But they're only imitation, like your imitation love for me. Yung palang rosas, yung rose, may imitasyon pala nun. Alin yun, Sis Luz? Yung rose na plastic o yung rose na papel, paper rose. Actually, yung totoong rose, hindi mo mailalagay yung totoong rose sa papel, hindi mo magagaya sa papel. Hindi mo magagaya sa plastic. Pwedeng yung kulay, itsura, magaya, Dahon, magaya. Pero walang amoy. Meron doon sa rose na hindi mo mailalagay sa plastic o sa papel. Ganoon ang pagka-Diyos ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang kaluwalhatian ko, ang aking glory, hindi ko ibibigay sa iba. Hindi ko ilalagay sa larawang inanyuan. Kaya nga, sabi ni Pablo, kung tayo'y lahi ng Diyos. Ang ganda, Ang ganda yung paliwanag ng kapatid na Eli tungkol po doon sa pagka-Diyos ng tunay na Diyos at saka yung Diyos-Diyusan na si Satanas. Yung kanyang sinabi, napakaganda. Ito yung sinasabi ko, mga kaibigan, ito yung gusto kong itawid sa mga nakikinig sa akin. Yung matuto ka sa pagkaunawa ng logic ng Biblia. Kasi yung Biblia po, mga kaibigan, simula nung nakikinig po ako sa ating kapatid na Eli, natuto akong umunawa sa Biblia sa pamamagitan ng mga logic na itinuturo ng kapatid na Eli. Na yun po yung magpapalinaw kung ano po ibig sabihin ng talata. Ito po yung nagpapalinaw. Kaya sana man lang yung mga nanunood, mga kababayan, bagamat marami pong nanunood sa atin na kukuha nila yung
estilo kung paano unawain ang Biblia. Sana naman kung meron po kayong matutunan tungkol po sa pagkaunawa ng Biblia sa pamamagitan ng lohika na itinuturo ng kapatid ni Eli, kapag may napansin po kayong pagkakamali ng kapatid ni Eli, ay wag nyo pong gamitin para yun po yung ipanlaban nyo sa kanya, mga kaibigan. Kasi naniniwala ako, hindi man lahat ng mga naituro ng kapatid ni Eli ay meron din tayong nakitang mga pagkakamali, pero iba kasi yung nagkamali doon sa talagang minamali, gaya ng mga iba, mga Katoliko, lahat ng mga iba, mga kaibigan, talagang minamali. Hindi lamang po sila nagkamali, minamali. Si kapatid na Eli may mga pagkakamali, at yung mga kanyang pagkakamali na nakita niya ay binawi niya. Maaari meron pa siyang mga kamali, pagkakamali, pero iba yung nagkamali siya doon sa talagang minamali. Miski ang talata, minamali ang iba Si Kristo'y naparitong nasa laman. Yun ang nakalagay sa Biblia. Yung mga iba naman, ang ginawa, si Kristo'y naparitong may laman. Wala namang ganun sa Biblia Minamali talaga Yun yung ibig kong sabihin, mga kababayan. Na sana po, tignan natin yung mga mangangaral. Kung ano po talaga. Pagkukumparahin natin, ay tuloy natin. Napakaganda Sabi ng Diyos, ang kaluwalhatian ko, ang aking glory, hindi ko ibibigay sa iba. Hindi ko ilalagay sa larawang inanyuan. Basahin mo nga ulit, Sis Luz. 17:29 po, lamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayun, di natin dapat isipin na yung pagka-Diyos o yung Diyos katulad ng ginto, pilak o bato. Kasi hindi mo mailalagay ang kaluwalhatian ng Diyos sa pilak, ginto at bato kahit sa brilyante. Kahit yung pinakamahal na bato, hindi mo mailalagay doon ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung yun ang bulaklak, hindi mo mailagay sa papel na eksakto Yes. Yung pampagka-Diyos ng Diyos na hindi malirip, mailagay mo sa ginto. Actually, kung titignan mo sa Greek yan, Sismus, hindi naman pagka-Diyos ang nakalagay dyan Ano po? Sa Greek, ang nakalagay dyan, Theos. Dun sa 17:29, ang nakalagay doon, not to think that, nakalagay sa English translation, Godhead, Kung titignan mo sa Greek, yung 23:04, ang nakalagay Theos. So, hindi dapat isali na pagka-Diyos. Hindi natin dapat isipin ang Diyos ay gaya ng ginto, pilak, o tanso, o anuman. Naintindihan mo ako, Sis Luz? Opo, Badeli, hindi pagka-Diyos ang dapat, kung hindi Diyos mismo. Hindi natin marapat isipin na ang Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at kapiluhan ng tao. Hindi yung pagka-Diyos. Mali ang salin sa Tagalog, mali rin ang salin sa English. Opo. Yung pagka-Diyos mali, dapat sinalin dyan. Hindi natin dapat isipin na ang Diyos gaya ng ginto, pila o bato. Hindi ba ilalagay doon ang pagka-Diyos ng Diyos Yung pagka-Diyos ni Satanas mailalagay doon. Yung inimbento niyang pagka-Diyos, wala naman delikadesa yung inimbento niyang pagka-Diyos. Pwedeng ilagay sa pila, ginto, bato. Kahit nasa plastic, pwede Very cheap kasi yun Yung pagka-Diyos na inimbento ni Satanas, makaalam ka lang ng mabuti't masama, Diyos ka na sa kanya Opo. Pero yung tunay na pagka-Diyos, o yung tunay na Diyos, di mo mailalagay sa pilak at ginto. Ngayon,
kapatid na Luz, sa ating tanong, ano ba yung kasalanan ng Mga Diyos-Diyosan. Ano ang ng Diyos-Diyusan? Ano ba yung kasalanan ng Diyos-Diyusan? Ha? Opo. Pwede ba magkasala yung Diyos-Diyusan? Hindi. Hindi. Yung Nagbasa ka nga si Luz ng Roma 1:21, 23, 25. ang ibig kong sabihin na hindi pwede magkasala yung Diyos-Diyusan ay yung ribulto, yung imahen. Hindi po nagkakasala yun kasi pilak, ginto naman yun eh. Hindi naman po yun, wala namang hinga yun, no? Mga kaibigan. Yun po ang ibig kong sabihin. Kasi baka ma-misinterpret itong mga nakikinig ay gawin na naman po tayong issue, no? So paliwanag muna natin kay kapatid na Eli ano po yung ibig niya sabihin. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano yung Diyos-Diyusan na maaaring magkasala si Sulo? Ano nakinig ka? Inalita-lita nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsisamba sila sa nilalang. Yun. Pero man tao na nagpapadiyos, Meron po. Correct, no? Ang meron ganda. ng mga ngaral ngayon nagpapaluhod eh. Opo. Ang ganda, no? So, hindi po rebulto o imahen yung tinutukoy ni Pablo, kundi yung tao na nagpapaluhod sa mga kanyang pinapangaralan. Diyos-Diyusan po pala yon, mga kaibigan. Diyos-Diyusan po pala yung mga leader, yung hindi rebulto, hindi imahen, kundi yung mga leader, yung buhay, na kapag niluluhuran mo, dinadalanginan mo, mga kaibigan, Diyos-Diyusan po pala yon. Mga pare, mga Katoliko, sana po mapakinggan po ninyo ito. Buksan nyo lang yung pagkaunawa, lawakan nyo lang mga kaibigan. Ang ganda itong sinasabi ng kapatid na Eli. Tama totoo po. Ituloy natin. Napaka ito, exciting, no? Inalita nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsisamba sila sa nilalang. Pero man tao na nagpapadiyos. Si Pedro, lumuhod sa kanya si Cornelio, pinigilan. Yes. Huwag kang luluhod sa akin, tao rin ako. Yung papa ngayon, hindi tumatanggi kahit lumuhod ka sa kanya eh. Feeling niya kasi Diyos siya. Right. Kasalanan niya ba yun, si Sue? Kasalanan po. Yun nga yung kasinungalingan tinutukoy ni Pablo eh. Lumuhod sila, sumamba sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Pero ba mga tao pumapayag na sila'y luran? Meron po. Meron po. Nakita mo? Yan nakaluhod sa kanya Si Manalo din, niluhuran din.
Ay nakaluhod Feeling nila kasi Diyos sila eh. Kaya kasalanan ng yung mga Diyos-Diyosan na yan, kasalanan niya. Biro mo, lumuhod ka sa harap ng tao. Yung tunay na apostol, di nagpaluhod eh. Lumuhod si Cornelio, di pinayagan ni Pedro. Lumuhod si Usking. So, yung mga ganun mga kaibigan, naniniwala naman ako na itong mga lumuluhod sa yung pinakita nila kay Felix Manalo o yung mga iba pa mga kababayan ay ito hindi naman nila alam kasi tayo din tayo din buti na lang napanood ko ito tayo din mga kaibigan sa nakaraan na ating buhay mga kababayan nung hindi pa tayo natuto sa aral ng Diyos. Kapag pumupunta po kasi tayo sa mga simbahan, ang akala kasi natin mula sa puso natin, sa isip natin, kapag lumuhod po tayo dun sa pare, kapag lumuhod po tayo doon sa mga imahen, wala naman kasi yung ating intensyon, wala naman po kasi sa atin yung talagang yun ang Diyos natin, kundi ang ating intensyon dahil ang pagkaunawa natin yun ay banal, andun yung presensya ng Diyos kaya tayo'y lumuluhod mga kaibigan. Pero mali po pala mga kababayan, mali po pala kasi bakit mali? Kasi hindi natin alam, hindi natin natutunan yung Biblia naka-close sa atin, naka-close. Kaya nakakagawa tayo ng mali tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil hindi na ituro sa atin, mga kapatid. Gaya yung pinapakita nila, consider po pala na Diyos-Diyosan yun, mga kababayan. Consider din. Ako, naniniwala ako, consider din na Diyos-Diyosan. Yung ginawa ni, alam nyo si Cornelio kasi, mga kababayan, sa kanyang pagluhod kay Pedro, hindi naman dahil Diyos si Pedro. Nung lumuhod si Cornelio kay Pedro, ang intensyon ni Cornelio ay para irespeto, igalang si Pedro. Kasi alam ni Cornelio na si Pedro ay alagad ni Kristo. Kaya hindi ako naniniwala na si Cornelio ay luhuran niya si Pedro bilang Diyos, hindi. Kundi luhuran niya bilang igalang niya, irespeto niya, sapagkat ang alam ni Cornelio, banal si Pedro dahil siya ay alagad ng Diyos o alagad ni Kristo. Unang-una ay si Pedro po, unang-una ang Diyos po ang pumili kay Pedro, ipinaalam sa pamamagitan ng pangitahin na si Pedro ang utusan o papuntahin. Kaya alam ni Cornelio na si Pedro hindi Diyos. Kaya yung pagluhod niya kay Pedro, itong si Cornelio, ay hindi luhuran para bilang Diyos, hindi. Kundi igalang niya, irespeto niya. Alam nyo, yung pagluhod kasi, yung paggalang, katumbas din ng pagsambayan mga kaibigan. Sadyang nililito lamang po itong mga pare ng mga maraming mga words na yan. Pero sa totoo lang, yung respeto at yung pagsamba ay walang pinagkaiba, mga kababayan. Alam ko na nauunawaan ng mga matatalino yan. Yung anghel, lumuhod si Juan hindi pinayagan ng anghel, hoy, tumayo ka. Huwag mong gagawin yan. Ako rin katulad mong alipin. Si Pablo, luluhod at maghahandog yung mga taga-likaw niya. Yes. Ay, naghuhubad ng damit si Pablo. Pinapak ang kasuotan, nagtatakbo, ubo sa kanilang hadapan para wag nilang sambahin. Kami may tao rin, sabi ni Pablo. 14:15. At nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. At nangagdadala... Tao rin kami. Ba't kayo luluhod sa amin? Tao rin kami.
Ba't kayo mag-aalay sa amin? Ba't nyo kami gagawing parang mga Diyos? Tao rin kami. May karamdaman din kami gaya nyo. Mga kapatid, mga Ginoo, ba't nyo ginagawa ito? Tao rin kami. Para ipakita niyang tao siya, hinapak niya yung kanyang damit dun sa 14. Diba? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo." At ang tao, tao rin kami. At yung ginagawa yan, hinapak niya yung damit niya. Pinakita niya yung katawan niya. Siguro pati nga yung pinakita niya eh. Para maniwala silang tao rin kami. Ba't yung ginagawa yan? Nagtatakbo sila sa gitna ng karamihan. Tao rin kami. Huwag nyo kaming luran. Huwag nyo kaming sambahin. Aba, may mga mangangaral ngayon. Pumapayag na ang mga tao, luhuran sila. Yun yung kasinungalingan na sinasabi ni Pablo. Na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsisamba sila. Naglingkod sila sa nilalang. Yes. Agaya ni Buddha. Tao rin yun eh. Nilalang. Niluluhuran eh. O, kagaya ni Manalo, tao rin yun eh. Niluluhuran eh. Kagaya ni Papa Picolino, tao rin yun eh. Niluluhuran eh. O. Eh kung yung mga yan eh, matitino ang isip, hindi papayag yan na luhuran sila. Para umarte silang parang mga Diyos. Pero katumparan ng hula yan sa Biblia. Basahin natin ang 2 Tesalonica Kapitulo 2. Huwag kayong padayon, Versikulo 4 na para mabilis. na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Yan, yung Antikristo, ganyan trabaho. Uupo sa templo, tatanyagan sarili tulad sa Diyos. Hindi parang, yung mga tao ngayon, itong nagpapakilalang sila parang mga Diyos, lulod naman ang tao, maniniwala. Kaya nga, yung mga tao naniwala sa kanila, dadalhin nila ang kasalanan ng kanilang Diyos-Diyusan. Kaya yung Papa sa Roma, Diyos-Diyusan yan eh. Si Buddha, Diyos-Diyusan yan eh. Si Manalo, Diyos-Diyusan yan eh. Pumapayag kasing luhuran sila, parang Diyos eh. Diyos lang ang dapat luhuran eh. Miski naman sa Katoliko, basahin nyo lang ang pasyon. Huwag kayo magagalit mga kababayang Katoliko. Kaya maiisip ko mga kapatid, may mga hinaharap pa tayo eh. Dapat sa atin well-informed, may hinaharap pa tayo. Huwag tayong padaya. Yun ang sabi ni Kristo, huwag kayong mailigaw ni inuman. Huwag kayong papaligaw. May nagsabi, andun ang Kristo, nasa Amerika. Andun ang Kristo, nasa Brazil. Andun ang Kristo, nasa Pilipinas. Huwag kayo maniniwala. Sapagkat ang pagbalik ni Kristo, makikita mula sa silanganan hanggang sa kalumuran. Hindi yung sikreto babalik na mamaya makikita mo na lang nasa kwarto o nasa bukid. Huwag kayo maniniwala. Basahin natin. Narito, ipinagpaon ako ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kaluluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Magpaparito na talaga si Kristo, hindi siya nakatago na parang bigla na lang lilitaw sa bukid o andun sa kwarto, hindi ganon. Huwag kayong padaya mga kapatid, maraming lilitaw na bula ang Kristo.
baka madaya kayo kasi gagawa ng mga milagro. Naku, merong mga tao mapaniwalain sa milagro. Huwag na kayo sanang madaya. Alam nyo, ang may kagagawan lahat niyan, yung Diyos ng mga Diyos-Diyusan. Opo. So, maunawaan natin mga kaibigan na ang Panginoong Hesukristo, personally, hindi na po siya babalik para mangaral pa. Hindi na po siya babalik para makita po muli natin, mabalitaan natin na ay nasa Israel po si Kristo. Kasalukuyan gumagawa ng mga himala. Hindi po. Ayon sa talata na binasa ng kapatid na Eli, nakikita natin na kapag po ang Kristo ay babalik pa, pangalawang pagkabalik, pangatlong pagbabalik, o ilang beses man yan babalik, ay hindi na po katulad doon sa pagdating niya noong siya'y naipanganak at nangaral at gumawa ng mga himala, gumawa ng mga pagkabuhay sa mga patay. Hindi na po ganun na babalik siya para mangaral muli, and then yung mga may sakit papagalingin. Hindi na po mga kababayan, kundi kung babalik man siya ay makikita natin gaya ng kidlat, sabi ng Biblia, mga kababayan. So napakaganda yung ganitong klaseng pag-aaral matutunan mo talaga yung eksakto sa Biblia. Satanas. Si Satanas yun, Radani. Diyos-Diyosan din kasi siya. Yun. Hindi siya tunay na Diyos, pero nagpapakilala siyang parang Diyos. Gusto niya yun, ambisyon niya yun. Magiging gaya ako ng kataas-taasan. Kaya, tandaan niyo mga kapatid, si Satanas ay Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Nagkakasala ba o hindi? Kakasala. Basahin mo yung 8 ng buwan. Kayo'y Yung ating Panginoon sa Kristo. sa inyong amang Diablo. Yan, hindi yun sa kayo. Hindi kayo yan, di yan. Kapag si Satan, ang Diablo ay mula ng pasimula ay nagkakasala. Sabi ni Kristo. Unang Juan po, 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay, Kaya, ang Diablo bilang Diyos-Diyusan nagkakasala. Pagka sumasamba ka sa Diyos-Diyusan, yung kasalanan ng Diyos-Diyusan mapapapunta sa iyo. Kaya lahat ng kasalanan ni Satanas, madadamay ka ron. Pag rebelde ka sa Diyos, hindi ka na maniniwala sa Diyos, makikipagtay ka na sa Diyos. Lahat ng kasalanan ni Satanas, madadamay ka. Siya ang Diyos-Diyosang nagkakasala at yung mga taong nagpapanggap na mga Diyos. Yan. Nagkakasala yan. Madadama yung mga sumasamba dyan at naniniwala. Tandaan niyo mga kapatid, si Satanas ay Diyos-Diyusan sa sintidong hindi siya tunay na Diyos. Nagkakasala siya. At yung mga taong napaniwala ni Satanas na kumbinsin niya, binigyan niya ng feeling na sila man ay Diyos din. Nagmamataas na sila, parang sila ay Diyos na rin. Umuupo sa templo ng Diyos, nagpapakilalang parang Diyos. Pinaluluhod ang tao sa kanila. Kaya nagkakasala rin yan. Pag naniwala ka dyan sa mga yan, ng mga Diyos-Diyusan, lahat ng kasalanan nila, damay ka na. Alam mo, Sis Luz, bukod dyan, meron pa palang ibang Diyos-Diyusan. Sino ka po? 22 ng unang Tesalonika. layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Aba, meron pala rin anyo at larawan ng masama. Opo. Ang masama dyan, devil, si Satanas yan
Lagay mo sa English. Abstain from all appearance of evil. Ang evil may appearance o anyo. Sa Greek, yung salitang appearance, ang pagkakalagay sa Greek, ilagay mo sa screen. Eidos. From Greek 1492, a view that is form, literally or figuratively, appearance, fashion, shape, sight. Yan, anyo, larawan. Anyo, larawan, fashion, shape, and sight. Yun ang kahulugan ng salitang eidos sa Greek. Layuan ika ninyo ang bawat anyo ni sama, anyo ni Satanas. Maraming anyo si Satanas, si Snus. Pwedeng mag-anyong dragon, pwedeng mag-anyong ahas, pwedeng mag-anyong maganda si Snus. Opo. Tama. Tama po. Nag-aanyo siyang anghel ng kaliwanagan. Pero masama, ito pa ang kanyang ibang anyo, nalalayuan natin. Kasi pag ginawa mo yan, sumasamba ka kay Satanas, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Alin yan? 5:5 ng Epeso. Sislus, basa. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Pagsamba pala sa Diyos-Diyusan yun, pagka ikaw ay mapakiapid, yung mahalay ka, masakim ka, isa ka palang mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Liwanagin natin yan sa Colosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang tita, masasamang nasa at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung palang kasakiman, masamang nasa, pakikiapid, karumihan, masamang tita, iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Bakit? Pag ginagawa mo yan, sumusunod ka kay Satanas galing lahat yan eh. Kay Diyos-Diyusan si Satanas. Yes. Kaya pag ginagawa mo yung pakikiapid, kasamaan, kasakiman, sinasamba mo si Satanas, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Moses Luz. Amen. Opo, ganun po pala mangyayari. At lalabas, alipin ka ni Satanas pagka nandyan sa iyong mga kasalanan. Kasi yung sinasabi sa Biblia, alipin ng kasalanan. Aba, pag alipin ka ng kasalanan, ano ka, servant ka ng kasalanan. Diba? Opo. Hindi ka makatakas-takas sa kasalanan. Opo. Balik-balik ka sa kasalanan, sa pakikiapid. Balik-balik ka sa karumihan. Balik-balik ka sa masasamang pita, sa masasamang nasa. Balik-balik ka. Pagsambayan kay Satanas na Diyos-Diyusan eh. Pagsambayan sa Diyos-Diyusan. Kaya mga kapatid, hindi lang ang Diyos-Diyusan, yung kahoy, bato, tanso, pilak, plastic. Hindi lang yon. Hindi lang ang Diyos-Diyusan ay yung mga ribulto. Tao, Diyos-Diyusan din. Si Satanas, Diyos-Diyusan din. Yung mga taong nag-aanyong parang Diyos, nagpapasamba sa ibang tao, nagpapaluhod. Mga Diyos-Diyusan din yan, gawa ng mga tao. Ginawa nilang Diyos-Diyusan yung kanilang papa sa Roma. Niluluhuran nila. Tapos nananalangin sila, no? Sa kanila. Kami nung Katoliko, hindi naman ikaw kami nananalangin. Anong hindi? Hindi ba? Diyos ka na, ha? Nagpapadyos ka na sa iba, nagpapaluhod ka na, Diyos-Diyosan na ang labas mo. Kaya nagkakasala ka na, nagkakasala pa yung Diyos sa'yo. Yes. Ang sabi ng Apostol Pablo, pagka ikaw ay sumusunod kay Satanas sa pakikiapid, masamang tika, masamang nasa, kasakiman, yan pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit?
Ang sunod mo kay Satanas, Diyos-Diyusan siya, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Paano ka nakakasamba sa Diyos-Diyusan? Sinusunod mo yung sinasabi ni Satanas, nakikiapid ka, gagawa ka ng karunihan, meron ka masamang pita, masamang lasa, ang lagi mong iniisip, puro masama. Na sumasamba ka niyan sa Diyos-Diyusan. Ang dapat nating maintindihan, dahil maraming anyo si Satanas. Lumayo kayo sa bawat anyo ng masama. Yung pakikiapid, anyo ng Diyos-Diyusan yan. Anyo ng masama yan. Yung kahalayan, masamang pita, anyo ng Diyos-Diyusan yan. Nakakita ka na ng babae si Sloth, labas ang suso, labas ang puwet. Opo, meron talaga. Naguhubad na talaga. Anyo ng Diyos-Diyusan yun. Opo. Marami kasing anyo ng masama eh. Pag nakakita ka ng ganung mga babae, anyo ng masama ang dala-dala nun. Mananamba sa Diyos-Diyusan yun. Pag ginaya mo yun, mananamba ka rin sa Diyos-Diyusan. Magkadamay na kayo ng kasalanan. Ingat tayo mga kapatid. Kaya kung ito tinuturo sa inyo, madadamay tayo sa kasalanan ng mga Diyos-Diyusan. Ang isa sa mga Diyos-Diyusan, si Satanas. Lahat ng kasalanan niya, madadamay ka. Balik tayo sa Ezekiel 23:49 in English. And they shall recompense your lewdness upon you, and ye shall bear the sins of your idols, and ye shall know that I am the Lord God. Dapat sa Tagalog ang pagkakasaling, gagantiin nila ang inyong kahalayan sa inyo at inyong dadanasin ang kasalanan ng inyong mga Diyos-Diyusan. Yun ang dapat na tamang translation. Dadanasin ninyo ang kasalanan ng inyong mga Diyos-Diyusan. Kung ang isa sa Diyos-Diyusan mo si Satanas, na hindi tunay na Diyos, kaya Diyos-Diyusan, ang kasalanan ni Satanas, damay ka. At tunayang damay, ang sabi ni Kristo, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sa apoy kayong walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya kung saan ang punta ni Satanas, doon din ang punta mo. Nadamay ka na kasi sa kanya bilang Diyos-Diyusan, nang ginawa mo yung ginagawa niya, nagpakita ka ngayon sa Diyos ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi lang ang Diyos-Diyusan ay yung ribulto. Ang tao rin na sinasamba ng kapwa-tao ay umaakto rin parang Diyos-Diyusan. Gaya nung sinabi sa Antikristo, mauupo siya sa templo ng Diyos, ilalagay niya ang kanyang sariling tulad sa Diyos, tatanggap siya ng pagsamba. Kaya Diyos-Diyusan din niya. Marami palang Diyos-Diyusan, sana huwag tayong biktima. Baka may kapatid, nakikiapid, ay biktima ka ng Diyos-Diyusan. Baka may kapatid, ayaw maalis sa karunihan, nasa sa kaninigarilyo, nasa mga bisyo, ay naku, mananamba ka sa Diyos-Diyusan yan. Sabi ni Pablo, sasamang nasasamang pita, mga kasakiman, na ya'y pagsamba sa Diyos-Diyusan, na dahil sa lahat ng bagay na yan, dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ayan. Sons of disobedience or children of disobedience. Yung mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Kaya pagka meron kang pakikiapid na ginagawa, tigilan mo kapatid, pagsamba sa Diyos-Diyusan yan. Kung meron kang kasakiman na ginagawa, kagaya nung mga sumama kay yung nananakim ng mga lupa. Si Bantilo, Alan Bantilo. Sino yun? Si Alan Bantilo. Lahat ng sumama ron para makakuha ng lupang hindi naman kanila. Lahat kayo mananamba sa Diyos-Diyusan. Kasi pinabayaan mo, Brad, galing makipag-usap sa mga miyembro sa Bicol yan. Nabawasan tuloy yung mananamba sa Diyos sa Bicol. Naging mananamba sa Diyos-Diyusan.
Kasi yung kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyosan yun. Huwag kayo mag-practice ng kasakiman, mga kapatid. Huwag tayong magnasa ng hindi atin. Magkasya tayo sa ating tinatangkilik. Huwag kang maghangad ng di sa'yo. Para ang kinin mo yung SM, yung lupa nun ay iyo, sumasamba ka dyan sa Diyos-Diyosan. Bakit? Hindi mo naman nakukuha na yun sa SM. Paano mo makukuha yun? Ang inaabangan, mga lupang walang titulo, aangkinin nila. Kasi paniwala nila, kanila ang Pilipinas. Ngayon pala, nakapanood ako ng isang video, inaangkin naman Italiano. Dalawa na kayong may-ari ng Pilipinas, pabayaan nyo muna silang magbabag, baka sumasabi kayo sa babag, mga kapatid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yan, maghangat ka ng lupa, hindi iyo. Nadama yung ibang mga taga-Commonwealth, nadamay pa yung ibang taga-Naga City ba yun o sa Albay, Nagani? Albay po, kapatid na Eddie, Albay. Wala naman, mga taga-Albay, nadamay pa. Sana nung kayo lahat nadamay, nag-aalburoto ang mayon. Hindi kayo. Huwag tayo magsamba sa Diyos-Diyosan, mga kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung hindi atin, huwag nating hahangarin. Sana nakapag-iwan ang paksang ito ng isang mabuting budhi sa inyo, mga kapatid, at sa ating lahat. Sana samahan tayo ng Panginoong Diyos. Ayan po, so tapos na po yung pangangaral ng kapatid Nelly. Ang ganda po yung kanyang pagpaliwanag tungkol po sa mga Diyos-Diyosan. At isa doon, yung sinabi niya na yung angkinin mo, yung hindi iyo. Alam niyo mga kaibigan, yung tungkol po sa lupa na sinabi niya, politiko, maraming ganyang ginagawa mga politiko Kung bakit sila tumatakbo para maging politiko, nagkahawa-hawa na kasi yan yung kanilang kasakiman na kapag ikaw po kasi ay nakaupo na sa kapangyarihan, kapag nakita mo doon sa isang bundok, maraming ganyan, mga politikong sakim. May mga taong walang lupa at doon sa bundok may mga nagtatanim doon, bagamat siya po ay isang walang pinag-aralan, hindi niya alam ang pasikot-sikot sa mga lupa. Ito namang politiko na tarantado na nakita niya doon sa papeles, anong tawag doon, mga kaibigan, nakita niya walang naka-apply doon, in-applyan niya. And then tapos pumunta doon sa lugar na yon, sabi niya, aangkinin niya, mga kaibigan. Kaya yung mga taga-bundok na ilang taon na siya nakatira doon, na nagtatanim, dahil wala siyang maipakita, dahil kinamkam itong tarantadong politiko, pinaalis. Ganyan kasama ang mga politikong ganid, mga kaibigan at mga kababayan. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. At sino ang mga iyon? Sila po yung nagsasabing mga nagdo-donate ng abuloy sa Katoliko kasi sila daw ay mga Katoliko. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Karamihan. Tingnan nyo sa mga bundok. Napakaraming, napakalawak na lupa. Pero sino nagmamay-ari? Yung mga politikong ganid. Mga kababayan. Marami yan. Dito sa amin, marami. Meron. Hindi lang tayo pwedeng magbigkas kasi mga kaibigan, siyempre yung mataas kapag binangga mo yan, mga kababayan. Pero sana po ay matauhan po tayo. Napakaganda yung sinabi ng kapatid na Eli tungkol po sa mga Diyos-Diyosan, yung anyo ng Diyos-Diyosan, na hindi lamang po yung ribulto na nalagyan ng ginto't pilak ang ribulto. Bagamat yun ay mga Diyos-Diyosan din, kasi yung mga Katoliko, niluluhuran nila, prinuprosisyon, at yung kanilang mga ministro ay niluluhuran din, talagang ginagawang parang Diyos, mga kaibigan. Kung makikita nyo, mga kababayan, miski sa screen, makikita nyo na talagang itong ginagawa po ng mga Katoliko, ginagawa nila yung papa nila bilang sa sobrang respeto nila ay nagiging Diyos-Diyosan na, mga kababayan. No?
pati rin yung Papa ay na lumuluhod din sa mga rebulto at mga Diyos-Diyusan din, mga kaibigan. Pero ang isa sa mga anyo ng Diyos-Diyusan na sinabi ng kapatid na Eli na dapat layuan natin, ito yung pinapalayo sa atin ng Diyos sa Revelation chapter 18 sa verse 4 na ganito po ang sinasabi. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit. Sabi, na nagsasabing, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. So, yung Diyos-Diyusan, nakakahawa po pala yan, mga kababayan. At kapag tinutupad mo o sinusunod mo yung mga kasakiman, kasamaan ng mundo, ay sumasamba ka sa nag-produce ng kasamaan sa mundo na walang iba kundi si Satanas. Dahil Diyos-Diyusan po si Satanas. Maliwanag yung ating napakinggan sa ating kapatid na Eli. Kaya gaya ni Adan, alam nyo kung ano po yung original sin, nasabi ng mga iba, ang original sin daw ay yung pagkain ni Adan o ni Eva doon sa bunga ng punong kahoy. Hindi po yun yung original sin, mga kababayan. Hindi po yun yung original sin. At yung original sin, hindi po yun namamana. Nadamay lang tayo doon sa bunga ng kasalanan ni Adan, pero hindi po natin minana yon, mga kababayan. Nang alin yung original sin. Maliban lang kung sundin mo o gawin mo yung original sin. Kasi ano po yung original sin, mga kababayan? Kung atin pong babasahin dito po sa Genesis chapter 3 sa verse 17, mga kababayan, maliwanag po kung ano po yung naging pangunahing kasalanan na ginawa po ni Adan. Sabi dito, at kay Adam ay sinabi ng Diyos, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Huwag kang kakain niyaon. Dahil doon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang unang-una o kauna-unahang kasalanan, mga kababayan, noong ang kauna-unahang kasalanan ay yung si Adan nakikinig sa Diyos na ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain sa bunga ng kahoy na aking ipinagbabawal. Yun po yung utos ng Diyos kay Adan, mga kababayan. Nakikinig siya sa Diyos, pinapakinggan niya. Kaya hindi niya nakakain yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. Hanggat nakikinig po si Adan sa Diyos, ay hindi niya po nalalabag yung kautusan ng Diyos. Pero noong ibinaling niya yung kanyang pakinig, na dati sa Diyos siya nakikinig kaya hindi niya nakakain yung punong kahoy. Pero noong ibinaling niya yung kanyang pakinig at pinakinggan niya si Eva, instead na sa Diyos makinig, ibinaling niya yung pakinig niya kay Eva. Yun ang kauna-unahang kasalanan na nagawa ni Adan. Yung ibinaling niya, inilihis niya yung kanyang pakinig at nakinig sa iba, mga kapatid. Yun ang tinatawag na original sin. Kaya kung ikaw ay nakikinig ka sa Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan.
huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag nakikinig ka sa Diyos at hindi mo ibabaling yung pakinig mo, hindi ka nagkakasala na luluhod doon sa larawang inanyuan. Pero dahil nakinig ka sa papa o pare o sa ibang tao na hindi naman ikayan ang sinasamba mo, bilang pagrespeto natin kay Mama Mary, kay Papa Jesus, para naman ito sa Diyos kasi mukha naman o larawan naman yan ni Maria, larawan naman yan ni Kristo, kaya okay lang luhuran mo. Hindi yan yung sinasabi ng Biblia. Kapag makinig ka sa kanila at ibabaling mo yung pakinig mo sa Diyos, yun ang original sin, mga kababayan. Yun ang malaking kasalanan na nagagawa ng tao. Kaya yung bata, walang kasalanan yun. Walang kasalanan. Hindi niya po kasalanan kung bakit siya namamatay kasi yun ay naging karakter kasi ni Adan yun dahil sinumpang lupa dahil sa kanya nadama yung bata. Pero yung original sin, hindi niya minana yun, mga kababayan. Kaya kapag yung bata ay mamamatay, wala pang kasalanan yon na original sin na sinasabi ng mga pare na namamana yung kasalanan. Kaya nung naipanganak yung bata, nasa kanya na yung original sin. Mali. Wala pa sa kanya yung kasalanan na yon, mga kababayan. Kasi hindi naman siya nakikinig sa Diyos. Hindi naman siya nakikinig sa kanino mang tao. Kasi sanggol nga bata, kapapanganak, wala namang kasalanan yan. Pero paglaki niya, at hindi na siya makikinig sa Diyos, yun. For example, paglaki niya, nakinig siya sa Diyos. Kasi hindi man literal na mapapakinggan niya yung Diyos. Pero sabi ng kanyang mga magulang, anak, magpakabait ka doon sa eskwela niyo, magpakabait ka doon sa mga kaibigan mo, huwag mong kukunin yung mga hindi iyo, anak. Magpakabait ka, huwag kang makikipag-away. Yun ay sabi ng kanyang mga magulang na yun ay nasa Biblia din yun. Mabubuti yung mga salita na yun. Habilin na yun. Sa Diyos po yun, mga kababayan. Kapag ang bata ay makikinig doon sa sinasabi ng kanyang mga magulang na mabubuti, kasi yung huwag kang makikipag-away, huwag kang kukuha ng hindi sa iyo, yun po mga kaibigan ay nasa Biblia din yan, no? Kapag yun ang mga pinapakinggan mo, yung mga mabubuting pangangaral, hindi ka magkakasala. Pero kapag ibinaling mo yung pakinig mo doon sa mga masasamang aral, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan kasi yung mga masasamang aral, turo, masasamang asal, yun po'y gawa ni Satanas, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Kaya yung paglalasing, yung pananakit, yung kasakiman, ayon sa ating napag-aralan, yung pagkamkam mo sa lupa ng may lupa, hindi porket walang papel yan, mga politikong ganid, mga tarantado kayo, kahit walang papel yan, dapat sana kung kayo po talaga ay may malasakit o wala kayong kademonyuhan, nakita nyo na yung isang bundok, walang may-ari, pumunta kayo, may nagsasaka doon, dapat pinayuhan nyo, applyan mo ito. Ganon, wag yung applyan mo tapos paalisin mo yung tao, tarantado kang politiko ka. Yung ganon. So, alam nyo mga kaibigan, sana lamang po ay makita natin yung napakagandang turo ng kapatid na Eli tungkol po sa mga anyo ng Diyos-Diyosan, yung tunay na anyo ng Diyos-Diyosan.
na kung saan ito yung dapat malaman ng mga tao. Kasi ang akala lang kasi ng mga iba, miski yung mga born again, yung mga pumupunta sa mga kapilya, simbahan, sa mga bahay-sambahan, kung ano-ano man, mga kaibigan, miski sino, kahit anong klaseng relihiyon, sekta, mga kapatid at mga kababayan, linalahat ko, marami ding mga miyembro na pasaway, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi lamang po Katoliko, hindi lamang po yung ating binabatikos, bagkus sobra lang kasi sila mga kaibigan Hindi lang paglalasing, hindi lang pagnanakaw, hindi lang ganit, no, sumasamba pa sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero miski din sa loob ng mga kapilya, mga kababayan at mga kapatid, linalahat kong mga relihiyon. So, dito, salamat na lamang po tayo at dahil sa mga pangangaral ng kapatid na Eli ay natuto tayo sa hiwaga ng Biblia. Ito po yung sinasabi kong mga kagandahan ng ganitong programa. Kaya ako naisip ito na magbigay ng mga reaksyon sa video ng kapatid na Eli para yung mga tao, mga kaibigan at mga kababayan ay makita nila yung linaw, liwanag, no? Yung liwanag ng mga gumugulo sa ating kaisipan tungkol po sa banal na kasulatan. So, sana po mga kaibigan ay wag po kayong magsawa sa panunood po ninyo. Ipagpatuloy lamang po ninyo, mga kaibigan. Hanggang sa susunod po muli dito sa ating programang Expose the Truth.